Kasi yun talaga yung calling ko, yun talaga yung passion ko. Ano, kaya tatama ko lang, sabi niya, nagpaparinig siya kahapon, alam sa'yo, sabi niya, ginagamit mo lang daw naman ang, hindi, kasi ganito yan. Huwag mo lang gagamitin yung pangalan ng Diyos. Tapos ikaw ay, halimbawa, ginagamit mo yung pangalan ng Diyos. Pero walang hiya kang nilalang. Malaki ang inggit mo sa katawan. Ay, walang mangyayari sa'yo. Malaki inggit mo eh. Oo, alam mo ba na ang pinakamasamang sakit sa balat ng tao ay yung pagkainggit? Oo. Di ba? Tapos sasabihin mo na makadiyos ka, pero inggitero ka. Makikita mo kasi ang gumagamit sa Diyos sa ginagamit ang Diyos. Ulitin ko na itinatama ko, magkaiba ang ginagamit ng Diyos yung buhay niya or ginagamit niya ang Diyos sa buhay niya. Magkaiba yon. Kasi ako, tanungin niyo ako, kahit pumunta kayo sa church, tanungin ninyo kung may natatanggap ako na any allowances at this time, pwede kayo magtanong. Tanungin nyo kung may sweldo ako. Sila magsasabi kasi. Kasi naiintindihan ko ang buhay ministry. Hindi, eto yun, yung buhay ministry, hindi maiintindihan ng mga hindi naman naglilingkod talaga sa gawain. Pero doon sa mga naglilingkod, maiintindihan. Pero ako, syempre, bilang lingkod ng Panginoon, nagpapagamit ako sa Diyos. Ayan. Hindi ako perpekto. Tao din ako. Nagkakamali. Makasalanan din ako. Inaamin ko yon. Hindi ako mayaman. Totoo yon. Pero mayaman ako sa mga taong nagmamahal sa akin. Ayan. So, ganun yun. Pero doon sa sinasabing ginagamit ko ang Diyos, mapapansin nyo sa amin, sino nga ba ang laging sinasabi na ang regarding, they are using or used a word, a good words, which is from the Bible, and after that, ito yung buhay. Ganun lang po yun. Ayan, So ako bilang pastor, ulitin ko, sa mga nagsasabi na pastor ka pa naman, sabi ko nga tao din po ako. Pero may mga bagay na kailangan kong ipakita na hindi porke pastor ako, kailangan kong manahimik, kailangan hindi ako mag-react, kailangan hindi ako magsalita. Ipokrito, kaya ipokritohan ko yun. So, yun po yun. Ako po, kahit pumunta po kayo sa church, ayan, dito lang naman ang aking church sa Quezon City, pwede po kayo magtanong. Tanungin po ninyo kung sino ang may hawak ng finance. Wala po akong access sa finance. Ayan. Ibig sabihin nun, whatever the church receive, hindi po ako nagde-decide. And whatever receive or whatever gives of those people, kaya nakalaan, maliban na lang kung may mga taong i-honor ako at lalapit at magbibigay ng love gift. But, in the full access of the ministry, wala po akong pinakikialaman sa resources. At yun po ay nagagamit for the sake ng mga activities, especially feeding program, especially helping the poor. Ang church po, ang body po ang magdi-design yan. Ganun po siya. Ayan. Maliwanag po. So, may malaking humanitarian tayong gaganapin. Hindi ko pa alam kung saan ang location, pero ito ay sa pangunguna ng Eagles Club Philippines. Oo. Sa ating national president na si Ronald De Los Santos. Actually, katatapos lang ng meeting namin kanina. Maraming salamat, Kabsat, doon sa $500 na pinadala mo. May pang-scatter na ako. Shout out doon sa palangga ko. Salamat sa 1 million na binigay mo. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat po. Sabi niya, akala ko ba mayaman ka? Bakit daming donasyon? Ay, hindi ko donasyon yun. Oo, bigay sa akin yun. Ang nagpadala nun, mga ate ko. Oo. Inggit ka? Inggit ka? Oo, di ba? At saka,
Honey Asia, salamat nga pala sa 25,000 Hong Kong dollar na pinadala nyo sa akin. Thank you, thank you. Mari Dida, salamat sa 5,000 Hong Kong dollar. Thank you, thank you. Merry Christmas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan. Na-arresto na ho si Dasabi, Filipino lawyer, o si Susan Yance. Ayan. So, ibig sabihin, no, hindi man tayo nasalita. So, ayan o, may resulta na. At, ngayon po, kung makikita nyo po sa litrato, ito lang po meron tayo. Ay, binabasahan na po siya ng kanyang arrest warrant. So, sabi ko po, ang buhay ay parang gulong lamang. Opo. At yan ho yung matagal natin pinaghirapan kasi uwi na lang iakutin tayo naman yan. Kasi noon, mga nakapost siya, tugisi si Mangusin. At ngayon ho, ay sinasampan na rin ho yung karampatang kaso para sa kanya sa mga post niya sa akin dati. Na kung saan ay para ho tayong kriminal. Pag pinost niya, tugisin si Mangusin, may mga ganyan po. Lahat naman po ay gumugulong. Kanina lang to, Kapsat, Mark. Kanina lang nakarating sa akin. So, ayan na. Makikita nyo, Kapsat. Ayan, binabasahan na siya dyan ng kanyang, hinuli siya sa kanyang bahay. Ayan. So, doon po sa mga sumuporta sa akin na nakipaglaban, ay ito na po ang kaganapan. At tinawagan ho tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon na nilapitan. Sabi niya, Sir Francis, ito na, huli na siya. So, kaya ako po ay kagigising ko lang po. Duruin mo, dumayo pa ako ng Maynila para magpagupit lang. Kaso sa gupitan, kinamas-kamas lang yung buhok ko, tapos ginanong-ganon lang. Ginanong-ganon lang ng gunting, ayos na. Diba? Doon sa gupita, sa barbershop, tinignan ng barbero, ginanong-ganon lang yung gunting, hindi naman tinamaan yung buhok ko. Kumbaga, ginanong-ganon lang, parang kaprasong-kapraso lang yung natabas. Tapos ginanong-ganon lang. Tapos ginanong, sabi niya, boss, bagay sa'yo. Hindi muna natin pwedeng anihin niya, galawin niya. Tapos minasama-sahin ng konti. Tapos na. Nagupit na yon. Di ba? Basher luck niyan. Pero mas masarap ang buhay dito, sa totoo lang, kaysa buhay dyan sa Maynila. Dito may kapayapaan. Di ba? Kahit minsan, hindi pinakialaman ng aking ina yung buhay namin magkakapatid. Yung personal namin buhay. Pero pagka isa sa amin na nalalagay sa alanganin, doon mo makikita yung pagsuporta niya sa amin. Diba? Kaya kung sakali hong ako'y may warrant, mga kapulis i-text nyo na lang ako at ako nasusuko, wag na kayo magpagod. Unahan na lang mag-text. Kung sino unang mag-text, doon ako pupunta. Susuko na lang ako. Sabi niya, ayaw ko magpalipad, pwede cash na lang. Pwede. Pwede. Oo. Pwede. Dollar ba yan? Dollar, Mami Jaja? Wow. Ay, Mami Jaja, wag naman ganyan. Magagalit na naman yung mga basher ko. Sasabihin, nambubudol na naman ako. Oo. Magagalit sila. Sasabihin lang, nambubudol na naman yan. Sige, Mami Jaja, bahala ka. Ayun, puta, nauna na si Ship Storage. All Marcos are evil except FLM, the pandemic hero. Ay, grabe, puta, baka makakasuhan na naman ako dyan. Ship Storage. Ha? Ay,
Ay, mga kapatid, wala po akong ano ha. Yan ho ay obligasyon ko lang na basahin kasi palipad ho yan. Oo, so binayaran nila yan as a host. Kailangan kong basahin kung ano man lang yung sinabi nila kasi ano yan eh, binayaran nila. Kumbaga, pleasure ko yung babasahin ko. All Marcos are evil except FLM, the pandemic hero. Thank you, Ship Storage! Oo, kasi yung nanang ko kasi mapagmahal yun sa mga hayop. Kaya animal lover po kasi yung nanang ko. Opo. Kaya gano'n na lang. Opo, kasi kaya nga mahal na mahal nanang ko si Lana Elia. Mahal na mahal ko ni nanang ko si FLM. Tsaka yung isa. Tsaka yung mga ano doon. Kasi noon pa man po, nung bata po ako, ay nakikita ko na po na sobrang mapagmahal po ang nanang ko sa mga hayop. Inaho ako ngayon papuntang Cagayan. Pero kakain muna ako, dating gawin. Kung naalala niyo tong pwesto na to. At saka yung salad. Huwag kang tumawa po. May kasama ako, dalawa lang kami, ayan o. Imaginin mo, parehong salad pa yung order namin. Eto, kung makikita nyo po, Idol, ito safe to ha. Tapos ha? Nire-nervous ako. Akala ko, warang papares na naman yan. Sir, gawin po. Kuya, si Dennis, isa-serve. Tubig lang pala isa-serve, ninervous ako. Sarap nito. Ano to? Mango yung nasa Ito lang. yung firma? Yes, ma'am. Ito po. Ito na. Sarap. Ito yung salad. Balik for 5 years. Ako naalala ito. Pag Itong upuan na to. May magse-serve. Yung pala tubig lang yung se-serve. Alang yaka ko yung Dennis. Gulat. Kumakain na naman siya ng salad. Broccoli only po. Inervous, may nag-serve. Tubig na pala. Excuse me. Akala ko isa-serve mo sa serve ka. Ako na to kay Dennis. Sige na, bigyan ko lang. Ano pa Kuya Dennis, sinarban? Sinarban ako. Ang ganda na pagkakaserve, boss. Sa-serve ko lang. Tubig pala isa-serve. Halika na dito, huy. Iyan. Pakalabat ko na lang dyan. Iyan. Huwag ka na upo, ano? Halika na. Ito po yung example. Ang loko ng mga kaibigan ko. Pwede ka. Parang ayoko nang kumain ng salad. Nagka-phobia ako sa salad na to. Exactly. Nagka-phobia ako sa salad na to. Hindi ako nag Brother. Thank you po. Thank you po. Tama lang yun. The only way to tackle your fear is to overcome your fear. Yan na po. Na. Hindi mo na. Yan. Okay, thank you. Ano po? Your phone number.
Mama. Mama. Salt and pepper nga. Oo. Pwede ba kiss? Natakot akong kainin yung salad. Kami marami pang tempura. Naging viral daw itong upuan na ito, manang. Ang dami nung uupo dito, order na salad. Talaga. Nangyari ko yung din, nagulat ako eh. Nga, mas mo na. Hindi mo Well, manang. Oh, hindi ko na kinain yung salad, hindi ko na inubos. Baka maputasan na naman ako. ba yan? Ako na. Ano yan? Ay, yung dumpling? Okay. Okay. Hindi na. Hindi na ako magtatagal at nako, ininervyos ako. Binibiro na ako ng mga kaibigan ko. Yeah? Thank you. Oh, dating gawi. Kung saan ako inaresto, andito ako ngayon. Makakain ako ng salad. Okay? Bye-bye. Credit grabber ka daw, hindi raw ikaw ang dahilan pagkakahuli ni Susan. Ay bobo mo, isa ka pang tangang inutil ka. Sa tingin mo ba malalaman ng tao kung sino si Sabi at si Susan kung hindi dahil sa akin? Sino ba ang nagkumuha ng kanyang alias warrant of arrest sa Mandaluyong? Hindi ba't ako? 2 buwang kong tinrabaho yan. Di ba? Siyempre, hindi ako nakahuli. Pulis ang humuli. Di ba? Ngayon, kung meron ibang nagkiklaim, bakit hindi sila unang naglabas? Bakit ako ang unang naglabas sa social media? Di ba? Sino ngayon ang credit grabber? Mga itinamahan kayo ng lintik. Bobo mo. Actually, masyadong mahirap humanap ng pagpupwestuhan eh. Pero darating din tayo dyan na yung parisan ni Manang Casper. Importante, wala akong order na salad. Kasi pagka may salad, delikado tayo dyan. Alam niyo ba yung upuan na yon? Kung saan ako inaresto? Sumikat na upuan na yon. Madaming umu-order ng salad doon at saka nagpapapicture. Alam mo yung upuan doon sa bababa? Yung kung saan ako pinusasan? Ano yun eh? Sumikat yung upuan na yun. As is sumikat, no? Yung halos karamihan ngayon ng mga VIP, nagpupunta ron, mo-order na salad at saka nagpapapicture. Pangalan na yun. Ha? May pangalan na. Diba? Paano ka nakalabas? Kinulong ka na O di ibig sabihin, walang saysay yung kaso ko. Kaya ako nakalabas. Ganun lang. Boss, aqua pa na naman yan. Baka ma-arrest ko na naman dyan.
Ang galing nyo talaga. Oh. ang galing nyo talaga, no? Ba? Oh, yan sinasabi ko sa Kadaber eh. Outsmart ko lang kasi kayo. Ibig sabihin, kahit anong gawin nyo, hindi nyo kaya yung talino ko. Yun. Di ba? Sino ngayon ang tunay na lumalabas na ob-ob? Di ba? Yun. Bakit sobrang yabang ni FLM? Si FLM, maubos na ang lahat ng yaman, wag lang iyabang. Yun. Si FLM, di baling maubos ang yaman, wag lang ang yabang. Yun. Siya ay kapatid ko sa pagiging mangusin, kung sa mangusin. Kaya nga kahit man sabihin natin na kapatid ko siya, hindi nga ako kinikilala, pinapahiya lang ako. Kahit pa sabihin kong kapatid ko, ayan. Kasi ang dami niyong comment, aminin mo na lang kapatid mo siya. Sinasabi ko naman, kapatid ko po siya. Kaya lang kung ako naman yung sinasabi niyang hindi niya ako kilala at dinidinay niya, wala po tayong magagawa doon. Tama? So, yun. Pandemic days, sir, totoo ba yung yaman niya, sasakyan niya? Yun yung nakikita ng tao. Ibig sabihin nun, may nakikita yung tao, di malay ba natin? Buti sana kung walang nakikita yung tao, buti sana kung hindi nasasakyan, may mga nakatanggap naman ng bigas. Ibig sabihin nun, nung panahon ng pandemya, may nagawa siya. Tuloy mo. Tingnan mo naman, Kano kasarap yan? Wala sa menu, Di ba? Kaya naman, makikita mo naman. Binabalikan natin. Bossing, nangangayat ka na sa stress. Ata, sinong stress? Sinong pastor? Wala akong kilalang pastor, no? Ba't naman ako may stress? Di ko nga kilala. Ayoko may stress sa hindi ko kilalang tao. Ano ka ba?